and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagpunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Sa ngala ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos pamilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Muli sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, lulugan namin, ganakilan siya sa Mas Espiritu Santo Hanan. Huwag mo naman na kami po inyong samahan sa oras na ito. At muli mong ilang yung pagpatimalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman sa sakit mula ulo hanggang dalampakan sa ngalan ng Kristo Jesus. Iyaw ang manangingin at bigatan inyong pong pag-aan palakasin sa ngalan ng Kristo Jesus. At ang lahat ng kahinding itataas, inyong pong pagkaloob at tuulin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpanay mo po higit sa lahat ang mga susunod ng minuto at ang mabuting balita at ating iyahatid upang ito mabigay sa amin ang liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng iyong mensahe upang ito maging daluyan ng iyong mga tansya, himala, kapapanaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyayang pagkapanan. Ito po ang aming sakot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin natin ang mga santo ng Diyos. Brothers and sisters, our reading for this coming week is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John, John chapter 6, verses 51 to 58. Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 6, simulang talatang 51 hanggang 58. John chapter 6, verses 51 to 58. Jesus said, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh,
which I will give you for the life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died, but he who feeds on this bread will live forever. Purihin natin ang malakas ng buhay ng Diyos. Sinabi na ng Panginoon Jesus, ako ang pagkain na bibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino man kumain ito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano may ibigay sa atin ang tao ito ang kanyang laman upang kanin natin tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhay sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyo. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat bukas sa Panginoon. Pwede po natin ang alaman ang buhay ng Diyos. Mahal na po kayo maupo. At isang pinagpalang hapon sa inyong lahat. At pinagpalang hapon, gabi, umaga, tanghali, ang bati ko sa inyong lahat. Kayo mga natunghay sa hiling natin sa lahat. Saan man na ako ngayon nandoon, ano man ang iyong pinagkakakalahan sa mga oras na ito, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Purihin natin si Yahweh ay lahat. Actually, ang ayaw ko sana ay pagdating ngayong first Friday na buwan na ito. Yun nga lang, yung dapat pupuntahan ko ay minong pa ng third Friday. Bakit? Ay, ewan ko nga. Anyways, lahat yan ay tinakda para may handa na may hatid ang mabuting balita, lalo higit sa mga may pinagkakabalahan
Amen po ba? Amen! Purihin po natin ang malakas ang buhay ng Diyos. Itong darating na linggo ay ating ipinagdiriwang ang Solemnity of Corpus Christi. Solemnity of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Amen. At ito ang magiging ulo ng makalangit na balita na ibig kong ibahagi sa inyo, most particularly sa ating mga kapwa Katoliko. At ito ipapamagat ko po, Jesus and the Eucharist. Makikita sa Ebanghelyong ating pong binasa ang malalim na katuruan ng Panginoong Yesus tungkol sa banal na Eucharistia. So ipinahayag ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Amen po ba? At sa pamamagitan ng Eucharistia, tumatanggap ang mga mananampalataya ng espiritual na lakas, kapatawaran, at buhay na wala hanggan. Amen? Sa ibang denomination, ang Eucharistia sa kanila ay simbolo. Pero sa ating kadalas, dito mismo sa turo ng ating mananasimbahan, ang Eucharistia na in-institute ng ating Panginoong Yesus ay tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Buti may batang nagkabot pa ng tissue. Sa isip-isip ko, sabi ko, nagtotoo ang preacher. Kailangan pa bang abutin ang tissue? Amen. Sa bagay, ito'y nararapat para hindi distracted habang ako'y nagkakayat ng mabuting balita ng kaigawin kay Siyempre. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Now, ang aking katanungan ay ito, bakit mahalaga ang Eucharistia sa buhay Kristiyano? Why is the Eucharist important in the Christian life? Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Una sa lahat, higit sa lahat, the first important thing is the Eucharist reminds us that Jesus is the bread of life. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship. The Eucharist reminds us that Jesus is the bread of life. Anong sagot ng iyong katabi? Mga tunay kayong Katolikong bukas ang puso. Ang iba, bigyanan ng Katoliko at yan na, sarado rin ang labo. Tama o tama? Tama! Sumagot ang bata. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Buti na ang bata, marunong sumagot eh. Nagtama o tama. Sa mga kulay natin, simpleng sagot lang ang hindi ba naman
important thing is the Eucharist reminds us that Jesus is the bread of life. Ipinapaalala sa atin na ang Eucharistia ang nagpaalala sa atin na si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Anong sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 51? I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang kumain ng pagkain ito ay mabubuhay magpakailanman. Pambihira. Sinabi ko bang tutugin yun? Jesus is not only giving physical food, but it is spiritual life. Ipinapakita ni Jesus na hindi lamang physical na pagkain ang kanyang ibinigay, kundi buhay espiritual. The Eucharist reminds believers that true satisfaction and eternal life are found in Christ alone. Ang Eucharistia ay nagpapaalala na ang tunay na kasiyahan at buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Amen? Ang iba, hindi alam ang tinatawag na transubstantiation. Transubstantiation. Ano yung transubstantiation na yan, Brother Ryan? Pag kinasecrate, pag sinabing transubstantiation, ito po kung saan sa loob ng banal na misa, kapag itinaas ng pari o ng obispo o ng mga monsinyor o ng kardinal o kahit ng Santo Papa ang tinapay na ostya at kalis na may alak, kinoconsecrate. Paano? Para maging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Amen! Karamihan sa mga pagbabuhan, lalo tingin sa gawain ito, hindi paintindihan kung bakit tinataas yung tinapay na ostya at kalis na may alak. Pagdaan po natin lahat na ang banal na Eucharistia sa loob ng ating banal na simbahang Katolika, yan po ay tunay at hindi simbolo. Amen po ba? Amen. Ang banal na Eucharistia ay hindi basta simbolo, kundi tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Ang Eucharistia ng simbahang Katoliko at Eucharistia ng ibang denominasyon, magkaiba. Magkaiba po yun. Hindi po parehas. Hindi magkaiba. Amen? Paano po sinabing magkaiba? Kung pag-aaralin ng tungkol sa theology,
lalo na sa mga teachings ng Catholics, kung gaano kahalaga ang banal na Eucharistia. Alam niyo po, kapag Huwebes Santo, inaalala natin kung paano ipinatag ni Cristo Jesus ang banal na Eucharistia. At yan ay sinariwan ng ating mga Katoliko ang pagkakatatag ng banal na Eucharistia sa gabi ng misa ng pagtatakinsili sa gabi ng Huwebes Santo. Amen. Kaya mahalaga po, yan po ay sariwang sa ating alaala ang ginawa ng Panginoong Jesus kung paano pinatag ang banal na Eucharistia. Noong unang gabi ng Huwebes Santo, bago siya pumunta sa halamanan ng Getsemani para manalangin at para siya'y kapil na mga makasalanan. Purihin natin ang buhay na Diyos. At ano pa ang sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 4 verse 4? Ito ang pinakamaliwanag na sinabi. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Human life needs more than material things. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Our souls also need spiritual nourishment from God. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa mga bagay na material. Amen. Ang ating kaluluwa ay nangangailangan din ng espiritual na pagkain mula sa Diyos na nagsugo kay Kristo Jesus. Amen. So yun ang unang bagay na dapat tandaan. The Eucharist reminds us that Jesus is the bread of life. The second thing is the Eucharist strengthens our union with Christ. Ang Eucharistia ang nagpapalakas sa ating pakikipag-isa kay Kristo. John chapter 6 verse 56 says, itong sabi ni Jesus, whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, sabi ni Jesus, ay nananahan sa akin at ako ay sa Kanya. Amen? Amen. The Eucharist is a symbol of close fellowship with Jesus. Ito pala ay simbolo ng malapit na pakikisama kay Jesus. Tila mga mananampalataya, habang tinatanggap siya sa pananampalataya, lalong tumitibay ang kanilang relasyon kay Kristo. Amen. Sa madaling wika, habang tinatanggap natin sa pananampalataya ang ating Panginoon, ay lalong tumibay ang ating pakikipag-ugnayan kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Now, bakit mahalaga po na palakasin
ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ang banal na Eucharistia. Sapagkat maliwanag na sinabi ni Kristo Jesus, ang sino mang kumain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo ay nananahan sa kanya at siya'y nasa atin. Di baling inabot tayo ng parang out. Amen? Baka sabihin ng iba, Brad, kaya na-crank out kasi mukhang manipis ata ang ano daw? Ayusin mo na pa. Anyways, patuloy tayo. Di baling tinakot ako na brown out. Pero ang mensahe ng Diyos, walang motivational brown out. Amen. Galatians chapter 2 verse 20, anong pong sabi ni San Pablo Apostol? Christ lives in me. Nabubuhay si Kristo para sa akin. Amen. The Christian life is not lived alone. Because Christ dwells in every believer. Hindi nag-iisa ang bawat Kristiyano sa buhay sapagkat nananahan sa atin si Kristo sa bawat mananampalataya. Amen. Amen. Malamang baka sabihin ni Satan, paano mo itutuloy ang pag-preach mo? Dinamot ka ng parang out. Ang sabi ni El Shaddai, anak, ituloy mo na ang paghahayag ng aking salita kahit abugin ka pa ng parang out. Amen. Ulitin natin ang Diyos sa buhay. Ano sa totoo lang, never ko pong na-experience pag-healing message na inabot ng brown out. Ngayon laang. Amen? Amen. Hallelujah. Dito tayo sa ikatlong bagay na dapat natin tandaan dahil tumatapos na ng oras. The Eucharist calls us to remember Christ's sacrifice. Ang banal na Eucharistia ang siyang tumawag sa atin upang alalahanin ang sakripisyo ni Kristo. Amen? Amen. Ano pong sabi ni Jesus sa Luke 22:19? Do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa atin. Amen. 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 Every celebration of the Eucharist reminds believers of the suffering, death, and love of Jesus on the cross. Bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay nagpapaalala sa paghihirap, kamatayan at pag-ibig ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ng ginawa kong awit, sa iyong mga latay at mga sugat, banal kong dugo na umaagos sa krus, dama namin ngayon ang pag-ibig mo
Panginoon, salamat sa kamatayan mo sa krus. Purihin si Jesus. Ano pa ang sinabi ng aklat ni Propeta Isaias? Isaiah chapter 53, verse 4 and 5. Surely He took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered and stricken by God, smitten by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He is crushed in our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Purihin si Jesus. Jesus sacrificed Himself so humanity could receive forgiveness and healing. Inialay ni Jesus ang kanyang sarili upang ang buong sangkatauhan ay tumanggap ng kagalingan at kapatawaran. Katulad ng ating paghahanda para sa 23rd anniversary ng buong Tapat Pa Chapters sa June 29. O ang ating recollection ng buong Tapat Pa Chapters ay sa next Friday, maaari mag-adjust na if ever. Amen. Malaking sakripisyo po yan. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship. Makisa tayo. Sa ating paghahanda. Para sa anibersaryo ng Tapat Pa Chapters. Anong sagot ng inyong katabi? Amen. Purihin natin si Jesus. Dahil sa sakripisyong tinamo ni Jesus, tinanggap natin ang buong sangkatauhan ay tumanggap ng kagalingan at kapatawaran. Amen. Minsan nga, ang iba, konting pagkakamali lang, ayaw pang patawarin. Tama o tama? Tama. Kapatid, baka sabihin ninyo, brother, nagpapatama ka yata. Hindi po ako nagpapatama. Tinatama ko lang kung ano ang nais ng Diyos sa bawat isa. Amen. Amen. Katulad kagabi, doon sa isang video recorded na prayer meeting doon sa Manggahan. Bukas ang monitor, bukas ang laptop, pero ang paligid, madilim. Hindi malap kung pundido ang ilaw. Amen? Amen. Sabi ko, ibang klaseng pagtitig mo ito Pinamot ang pagpupunti ng ilaw. Amen. Amen mo ka. Purihin ang tinagbuhay na Diyos. Dito tayo sa ika-4 at huling bagay na dapat nating importansyahin o pahalagahan. The fourth and final thing is the Eucharist gives the hope of eternal life. Ang banal na Eucharistia ang nagbibigay ng pag-asa
tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Jesus said in John chapter 6 verse 54, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day." Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin siya sa huling araw. Amen. Ipinangako ni Jesus ang buhay na walang hanggan sa mga tunay na sumasampalataya at nananatili tapat kay Kristo. Amen. Amen. Purihin si Jesus. Ano ba ang sabi ni Jesus sa John chapter 11 verse 25 and 26a? Ito ang sabi ni Jesus, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live even though he dies. And those who live and believes in me will never die." Ako ang muling pagkabuhay ng buhay. Ang nanalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nanalig at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Purihin si Jesus. Si Jesus lamang ang nagbibigay ng tagumpay laban sa kamatayan at nag-aalok ng walang hanggang pag-asa. Amen. 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 Amen po ba? Purihin si Jesus. Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, at maging kay mga katunghay sa healing message from God. Have faith in the Lord. At kapag tinanggap mo ang mensaheng ito, may magandang bagay ang darating at Amen. Amen. At bilang pangwakas, the Eucharist is more than a religious tradition. Ang Eucharistia ay higit pa sa isang tradisyong pangreligiyon. It is a powerful reminder of who Jesus is. Ito ay makapangyarihang paalala kung sino si Jesus and what He has done for us at kung ano ang kanyang ginawa para sa amin. Jesus is the bread of life who nourishes our souls. Si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay na nagpapalakas sa ating kaluluwa. Strengthens our faith, nagpapatibay ng ating pananampalataya, reminds us of His sacrifice, nagpapaalala ng kanyang sakripisyo, and give us the hope of eternal life. At nagbibigay ng pag-asa sa buhay na wala hanggan. Amen. Let us approach the Lord with gratitude, faith, and obedience.
lumapit tayo sa Panginoon ng may pagsalamat, pananampalataya, at pagsunod sa Kanya. Amen. Pumigil natin ang Panginoon. Ayaw po tayo. Pagkaman, tayo po'y umawit dahil sa proud of mag-akapela tayo. Taas ang inyong kamay. Dikit ang inyong mga mata. Hanggang po ang inyong ulo. At tayo po ay dumulog sa aming buhay na Diyos. At gawing simpleng panalangin ang mawiting ito. Sa ngalan ni Jesus ay may katiyakan. Jesus, Jesus. Ako'y iyong tingin, Panginoon kong Diyos, na di nagmamahalin. Jesus,
Pupurihin at sasambahin. Pupurihin at sasambahin. Diyos sa mga makapangyarihan, maraming salamat po sa mensahe na pahatid mo sa bawat isa sa amin. Nawang magsilbing aral ang kanilang napakinggan at may bahagi sa iba ang mga aral na galing sa iyo. Tunay nga na mahalaga sa bawat mananampalataya ang banal na Eucharistia. Ang tunay na katawan at dugo ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming binatanggap. Nawa patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan at buhay. Yes, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nagkabuyod ng gawain mo dito sa dakong ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod. Kasama ang mga awi, Panginoon ko. Yes, Ang Lord. mga nagsusuporta sa iyong banal na Yes, gawain. Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sundan mo po ng iyong mga tanda. Himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya. Yes, Lord. Sa ngalan mo, Jesus. Taas ang inyong mga daladalahan, kasama ang inyong mga kahilingan at handog, at tayo'y manalangin ng lubos sa ating bukay ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga makapangyarihan na tutuptusan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pa mga bagay na kanilang inataas. Inyo po gamitin bilang mga sangkap upang ang sino mang makahipo ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyayang kapatid. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay handog, ibalik sa kanila ng gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. At sa aming pansamantalang pakiwahiwalay, taglay po namin ang ibayang lakas at ibayang sigla na galing sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Dito po ang aming sabog dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Hesus Kristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Everybody say Amen. Amen. Mga nangamatang ng Espiritu Santo. Amen. Makababa mo yung mga hawak kamay. Baba mo na yung mga hawak kamay. And find your partner palad sa palad. Find your partner palad sa palad. Palad sa palad. Find your partner palad sa palad. Sa 1+1, tatlong salpok at sasabihin nyo na sa partner nyo ng malakas. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Amen? Parang ang tunog ay parang tono ng Vapori Singers. Amen? 1+1. 1, 2, 3, 4. Ito ang saro ng bagong tipan.
Sa 3 plus 3, 7 salpok at sasabihin mo sa partner mo, ang tunay na katawan at dugo ni Kristo. One plus one. 1, 2, 3, 4. Ang sarang bagong iba. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Sa 7 plus 7, 15 ang salpok at sasabihin mo sa partner mo na ganito, ito ang Eucharistiyang tunay. Okay, 1 plus 1. 1, 2, 3. Tinapay ng buhay. Ito ang sarang pagkutihan. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang tunay na nangyabay ni Kristo. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinatanggap ko ang tunay na Eucharistia. 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 Give thanks, give a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. And also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.